Sinimula na ang dredging o pagpapalalim sa isang creek malapit sa North Luzon Expressway para maiwasang maulit ang matinding baha doon kamakailan. Aminado naman ang pamunuan ng NLEX na hindi yan garantisadong solusyon kaya iminungkahi nilang magtayo ng water catchment. Nakatutok si Mark Salazar. Kabilang sa napakaraming nagdusa sa ilang oras na baha sa North Luzon Expressway nitong July 21, ang bahagi nito malapit sa Valenzuela at Balintawak. Magdamag na stranded ang mga motoristang naghintay sa paghupa ng baha. Nagpakalwala yung Lamesa Dam, nagkaroon tayo ng mga overflow dito sa mga rivers. Hindi na nila makaya yung ganun kalalakas na ulan. Umapaw kasi ang 11 creek ng Valenzuela, papuntang May Kawayan, Bulacan. Itong mga waterways na ito, creeks na ito, lahat yan konektado. So na-identify yan ni Mayor West at ng NLEX na kailangan natin i-clear. Kabilang sa nilinis ang Paso de Blas Creek, ang pinakakritikal, kaya mahalagang mapanatiling malalim at walang bara. Ang target dito sa Paso de Blas Creek ay makahukay lang ng 69,000 cubic meters ng basura at burak. Yan ay nasa 1,650 na truckloads ng basura at burak. Pag nagawa yan dito, handa na ulit ito sa isang buhos ng habagat. Kaya lang, one time lang yun. Pagka may isa na namang habagat, silted na naman ito. Ibig sabihin, puno na naman ito ng burak at basura. Uulitin mo na naman itong dredging operation na ito. Gaano kalaki ang gastos sa dredging operation? Gastos na paulit-ulit po pondohan para maging epektibo. Malaki. In terms of heavy equipment, I think we're looking at almost 10. Siguro daan na to, 200, 300 tao na to. No? So, pero wala, we have to do it. Maglilinis ka ngayon, bukas o makagawa, mayroon na naman. So kailangan talaga to, tuloy-tuloy. Non-stop muna tayo dito. Hanggat hindi matapos tong rainy season siguro. Dredging o pagpapalalim ang ginagawa dahil hindi na kayang palaparin ang mga creek dahil wala na halos easement ang mga pabrika sa tabing estero. Tinitingnan din ang pananagutan ng mga pabrika kung sila ba'y nagtatapon sa estero. Pinapahuli ko ngayon lahat ng mga nagtatapon sa wastewater kasi may nakita ko kami kahapon ng mga plastic pellets. So malamang hinahanap namin yung plastic factory na kung saan nanggaling yun. Ayon sa pamunuan ng NLEX, mahirap ipangakong hindi na mauulit ang baha noong July 21 kung dredging lang ang gagawin. Mungkahin nila magtayo ng mga water catchment sa mga dinadaluyan ng tubig baha mula sa Rizal at Quezon City, pababa ng Camanaba at Bulacan. Hindi naman po natin maipangako na kasi po kakaiba na ang weather patterns ngayon. Kaya kailangan natin gumawa ng malalaking imbakan ng tubig upstream para maiwasan po yan. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras.